guys, nagbabalik na naman tayo. Tapos na tayo sa marriage. Tapos na tayo sa visa. Ngayon, proceed naman tayo sa immigration. Mga requirements na kinakailangan para hindi ka ma-offload sa flight mo. Pag-usapan natin yan. Let's go! Bago po tayo magpatuloy, mangyari po sanang mag-subscribe tayo sa ating YouTube channel at Mr. and Mrs. K Vlog. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago nating upload na videos. Maaari nyo rin po kaming sundan sa iba pa naming social media accounts sa iba't ibang platforms na nakalagay po sa ating screen. Maraming salamat po! Paalala lang po, ako po ay hindi eksperto o profesional. Ang bidyong ito ay base lamang sa aking experience at kaunting research upang makatulong o makadagdag kaalaman sa mga kababayan natin na nangangailangan ng kaunting impormasyon tungkol sa topic na ito. Number 1 na dapat mong gawin sa immigration, pinaka-importante to sa lahat at wag na wag mong kakalimutan kasi maaari kang ma-offload or maaaring hindi matuloy yung flight mo dahil na late ka na. Ang pinaka-importante nyo pong gagawin ay mag-sign up sa online application sa etravel.gov.ph. Importante po yan kapag flight nyo na. Kasi nung ako po, yung sa akin po, syempre first time ko pong magta-travel abroad. Wala po akong ka-idea kung ano po yung mga dapat kong gawin. And then, nung nandun na po ako sa immigration officer, unang-una nilang hinanap sa akin ang aking online application sa eTravel. Syempre, hindi ko naman alam na may ganun pala. Ade, umalis na naman ako sa pila. Naghanap ako ng pwedeng makatulong sa akin. Doon sa gilid, may mga nag-a-assist doon kung paano mag-sign up sa online application ng eTravel. And then, sa sobrang dami ng walang alam na kailangan pala yun, natagalan ako mag-fill up at muntik na akong malate dahil yung eroplano nakalanding na. And then, ako naghahanap pa rin ako ng mag-fill up sa akin sa online application. Kaya para hindi po kayo ma-hassle, bago po yung flight nyo, mag-sign up na po kayo para sa QR code. I-screenshot nyo po yan. Importante po yan. Hahanapin po yan ng immigration officer. And then, doon naman sa mga requirements na hahanapin, na titingnan ng immigration officer, is katulad lang din po ng requirements na hinanap nung kumuha kayo ng visa. Ang inyong apostilled, kailangan naka-apostilled, importante to. Apostilled PSA marriage contract. Sa Filipino requirements, kailangan po yung copy ng inyong passport na nakapilido sa inyong asawa. I-separate nyo po yung photocopy at original. Kasi, titingnan po nila yung photocopy and then titingnan din po nila yung original copy. Kailangan naka-separate po at syempre, para mas madali, dapat naka-file na po yan sa inyong portfolio para mabilis lang po yung pagtingin ng immigration officer. And then, next naman yung photocopy ng inyong valid ID, photocopy ng inyong apostilled NBI. Isa sa pinaka-importante yan dahil pagpunta nyo dito sa Croatia, kung kayo po ay may plano mag-apply ng trabaho, kailangan po yan. At syempre, ang inyong PSA birth certificate. And then, sa foreign requirements, ang photocopy ng passport ng inyong foreign spouse. Next ay ang photocopy ng valid ID ng inyong spouse. Ang photocopy ng kanyang birth certificate, photocopy ng kanyang bank statement or bank certificate. Next, ang kanyang certificate of criminal record.
Next ay ang kanyang employment contract. Siyempre, hanapin po yan ng immigration officer kasi kailangan po nilang makasigurado na kaya po nila kayong buhayin pagdating nyo po dito sa Croatia. Next ay ang affidavit of support and consent. Kailangan din po yan. And then, kailangan nyo rin po ng proof ng inyong meet up ng inyong asawa. Kailangan nyo pong magpa-print ng mga pictures nyo na magkasama kayo. Photocopy ng mga travels nyo, photocopy ng marriage nyo nung kinasal kayo. Importante po yan sa immigration para hindi po kayo ma-offload. Yun lang po. Sana ay nakatulong. Follow for more! Guys, kung sa tingin nyo nakatulong itong video na ito sa inyo, please mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel at Mr. and Mrs. K Vlog at mag-follow na rin po tayo sa ating iba pang account sa iba't ibang platform sa nakalagay po sa screen. Libre lang naman po yan. Salamat po! Ciao!